Belle's POV. Napapikit ako na madiin matapos sa mainit na halik na binigay sa akin ni Damian sa harap ng lahat ng mga empleyado, managers at executives ng kumpanya. Di ko alam kung paano ko babangon mula rito. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko habang nakikiramdam sa paligid. Di ko magawang tumingin kahit kanino lalo na kay Adrian na alam kong siguradong nawasak ang pride. Pinaglaruan ni Damian ang apoy at akong naiwan dito, nangangapa kung paano tatakasan ang nakakapasong init. Napasingap ako na maramdaman ko ang banayad na haplos si Damian sa likod ng kamay ko. Parang wala lang sa kanyang eksenang to. Samantalang ko pakiramdam ko gusto kong matunaw sa kinatatayuan ko. Maya-maya, bumuntong hininga si Adrian. I have to go. Aniya, malamig ang tono. There's an emergency I need to attend to. Nagli siyang tumayo at naglakad palabas ng conference room. Walang lingon-lingon. Lihim akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil umalis na siya o mag-aalala sa kung anong iniisip niya ngayon. Naramdaman ko ang pagbalik ni Damian sa upuan niya. Agad niyang hinawakan ang kamay ko. Tila ba gusto niyang iparamdam na hindi siya natatakot na ipakita ang pagmamayari niya sa akin. Hindi ako makapagsalita. Nang matapos ang meeting, mabilis akong tumayo at lumabas ng conference room. Hindi ko kinaya ang mga mapanuring tingin ng mga empleyado, lalo nang malisyosong ngiti ng iba. Pero bago pa ako makalayo, isang mainit na kamay ang pumigil sa akin. Belle, tawag ni Damian, sabay higpit ng kapit sa kamay ko. Saan ka pupunta? Ha? Saan pa? Balik sa office ko. Sagot ko, hindi siya tinitingnan. Hindi tayo babalik sa opisina. Napakunot ang noo ko. What do you mean? Let's go on a date. Napatigil ako, dahan-dahan akong tumingin sa kanya, pilit inaalam kung nagbibiro lang siya. Damian, may trabaho pa tayo. Wala ka ng ibang gagawin sa office, sagot niya. I already told your secretary to clear your schedule for the day. Napanunok ako. Wait, what? You can't just do that. Ngumisi siya. I just did. Umiling ako. Ano namang pumasok sa isip mo at bigla mo naisipang ayain akong mag-date? Nagtaas siya ng kilay, tila iniisip kung seryoso ba kung di ko alam ang sagot sa tanong ko. Belle, gusto kitang makasama. Aniya, seryoso ng tono. At gusto kong patunayan sa'yo na hindi ako tulad ng pamangkin ko. Napatingin ako sa kanya. The way he said it, firm, determined, sincere made my heart race. For a moment, nakalimutan ko kung paano huminga. Damian may be the most frustrating man I've ever met, pero hindi ko may tatangging may mga sandali siyang nakakagulat. Like now. Dati-rati halos hindi ko nga siya mapilit na sabay kaming kumain ng dinner sa bahay, pero ngayon siya pa mismo nagaya ng date. Nag-aalangan akong sumagot, pero nang makita ko ang determinasyon sa mga mata niya, di ko napigilang bumigay. Fine, mahina akong sagot. Ilang minuto lang nakalipas, tatagpuan ko ang sarili ko, nakasakay sa kotse ni Damian, patungo kung saan man niya gustong dalhin ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong excitement sa dibdib ko. Dati-rati ang tingin ko sa kanya isang estrangherong nakatali sa akin sa isang kasunduang kasal. Pero ngayon he's making an effort at kahit di ko pa kayang sabihin ng malakas, natutuwa ako. Pagdating namin sa destinasyon, ang laki ang mata ko. A private yacht. My jaw dropped. Damian? Let's go. Aniya, walang pakialam sa pagiging speechless ko. Hinila niya ako palabas ng sasakyan at dinala sa loob ng yacht, kung saan naghihintay ang isang eleganteng dinner setup, candlelight, wine, expensive seafood dishes. Pinaghandaan mo to? Tanong ko, hindi makapaniwala. He smirked. Of course. Do you think I'd take you to a fast food restaurant? Napatas ang kilay ko. I wouldn't mind actually. Tumawa siya, tila ba aliw sa sagot ko. Pinaupo niya ako at inabutan ng wine glass. Belle? Aniya, seryoso ng ekspresyon. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila ba gustong ipaalala na mahalaga ang mga susunod niyang sasabihin. Gusto kong magsimula tayo ulit. Napakurap ako. Anong ibig mong sabihin? Mahal naman natin ang isa't isa. He took a deep breath. Simula pa lang puro argumento na tayo, puro bangayan, puro away, pero ayoko na ng ganon. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Belle, gusto kitang ligawan kahit na mahal mo rin ako. Halos malaglag ang wine na hawak ko. What? Gusto kitang ligawan, Belle, ulit niya.
Not as your contract husband, but as a man who is genuinely in love with you. Nakaramdam ako ng matinding init sa pisngi. Gusto kong matawa, pero pinigil ko ang sarili ko dahil nalilibang din naman ako sa kakornihan niya. Nasa harapan ko ngayon si Damian, isang billionaire, isang CEO, isang lalaki may kakayahang bilhin ng kahit anong gusto niya at sinasabi niyang gusto niya akong ligawan kahit na alam niyang mahal ko na rin siya. Bakit? Mahina akong tanong. Ngumiti siya. Kasi mahal kita. Natigilan ako. Bigla akong napayuko. Tinatakpan ng mukha ko sa iya at sa nararamdamang kilig. I can't believe this. Ang lalaking pinakayo kong makasama noon ay ngayon walang pag-aalilang pinaparamdam sa akin na gusto niya akong alagaan. I felt his fingers on my chin, lifting my face so I could meet his gaze. Belle, he whispered, his voice deep and sincere. Let me love you. Napasinghap ako. Tinitigan ko siya, ang mga mata niya puno ng pangako. For the first time, di ko pinilit labanan ang nararamdaman ko. Okay, bulong ko. Bakit mo ko liligawan kung alam mo namang mahal din kita? Natatawang tanong ko. Gusto ko lang maging formal. Gusto kitang ligawan dahil seryoso ko sa'yo. I want you to be my real wife. Belle's POV. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Ang alam ko lang, sa sandaling to ang lalaking nasa harap ko, si Damian Villarreal. Ang lalaking hindi ko inakalang mamahalin ko ay ang tanging bagay na mahalaga. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Hinila ko siya palapit at bago pa siya makapag-react, dumampi ng labi ko sa labi niya. Soft, warm, passionate. Para kung nasa ibang mundo habang unti-unting lumalalim ang halik namin. Nararamdaman ko ang matibay niyang bisig na umigpit sa bewang ko. Parang sinasabing di niya ako hahayaang mawala. Napapikit ako habang nilalasap ang bawat segundo. Pero bago pa ako tuluyang magpatangay sa init ng halik namin, isang malakas na pagsabog ang pumuno sa kalangitan. Gumulantang sa akin ang malalakas at sunod-sunod na tanong, dahilan para bahagya akong mapatalon. Agad akong lumayo kay Damian, nanginginig pa ang labis na nangyari, at tinuon ang paningin sa lahat. Fireworks, napanganga ko. Ang buong langit, puno ng iba't ibang kulay, pula, asul, ginto at lila, sumasabog sa himpapawid, parang sinadyang ipagdiwang ang gabing to. Napatakip ako sa bibig, sa gulat at labis na kasiyahan. Narinig ko ang mahina niyang tawa bago ko naramdaman ang mainit niyang bisig sa paligid ng bewang ko. Di ko na malayang napayakap ako sa kanya dahil sa excitement. Naramdaman kong humigpit ang hawak niya sa akin. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa malambing na tono. Nakasandal ang baba niya sa ulo ko. Napatingala ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ikaw ang nagpa-fireworks? Bahagya siyang ngumiti. Maybe. Bumaling ulit ako sa langit, nanonood habang patuloy ang napakagandang liwanag. Napahigpit ang yakap ko kay Damian. Alam kong dapat akong mahiya sa ginawa ko kanina, sa paghalik sa kanya, sa pagyakap ko ngayon, pero wala akong pakialam. Gusto kong namnamin ang bawat sandali. Nagsimula akong maramdaman ng malalim na paghinga ni Damian sa tabi ko. Belle, bulong niya sa tenga ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Napatingala ako sa kanya, nagtataka sa ibig niyang sabihin. Nang alin? Tanong ko. Ngumiti siya pero may halong lungkot sa mga mata niya. Nang takot na mawala ang isang tao sa buhay ko. Parang may sumabog sa dibdib ko. Saglit akong natigilan, hindi alam paano sasagutin yon. Si Damian, isang lalaking kilalang walang puso sa negosyo at walang pake sa damdamin ng iba. Ngayon, nakatingin sa akin na para bang ako ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nagangat ako ng kamay, marahang hinaplos ang pisngi niya. Damian? Inawakan niya ang kamay ko, marahang hinalikan ng palad ko. Let's eat, aniya, pilit na ngumingiti. Tumango ako. Naupo kami sa eleganteng dining setup sa deck ng yacht. Sa ilalim ng kalangitang puno pa rin ng mga bituin. Habang may mahinang musika sa background, nagsimula kaming kumain. Lobster, steak at isang mamahaling bote ng wine. Lahat perpekto. Habang kumakain, napansin kong panay ang tingin ni Damian sa akin. May gusto ka bang sabihin? Tanong ko, nag-aalangan. Kinuha niya ang baso ng wine at uminom bago tumingin sa akin na parang may iniisip na malalim.
Gusto lang kitang titigan. Napanunok ako. Damian, nahihiyang sabi ko. Hindi kita niloloko, Anya. Ang ganda mo kasi. Ramdam kong nag-init ang mukha ko. Para kong bumalik sa teenage years ko at kinilig, nahihiya. Pero gusto kong marinig pa ang sasabihin niya. Pinainom ko siya ulit ng wine bago siya seryosong tumingin sa akin. Belle, about sa marriage certificate natin, bibigay ko sa'yo ang true copy. Pero nagbabalak pa rin ako na pakasalan ka ulit. Napatigil ako sa pagkain. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking nasa harapan ko, sa lalaking hindi ko inaasahan na mamahalin ko ng ganito. Natatakot pa rin ako, mahina akong sagot. Until now, hindi ako sigurado kung tanggap ko ba ang pamilya mo, lalo na magkadugo kayong dalawa ni Adrian. Bumuntong hininga ko. Pamangkin mo siya. Alam kong may sinasabing di magaganda ang pamilya ninyo behind my back. Saglit siyang natahimik pero may ngiti sa labi niya. Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila. Di na ako bata. Ang tanda-tanda ko tas pakikialaman nilang buhay ko. Let's make new plans together, sabi niya. Naramdaman ko bumilis ang tibok ng puso ko. Matapos ang dinner, tumayo si Damian at lumapit sa akin. Nilahad ang kamay. Let's dance, bulong niya. Nagtaka ako. Wala namang dance floor dito. Ngumiti siya. We don't need one. Pinagmasdan ko siya. Ang lalaking to, hindi talaga siya marunong sumuko, no? Napangiti ako, tinanggap ang kamay niya. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Nilagay ang isang kamay sa bewang ko habang hawak ang isa kong kamay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahan kaming sumayaw. Pakiramdam ko wala nang ibang tao sa mundo. Si Damian lang, ako lang, kami lang. Wala nang kontrata, wala nang kasunduan, wala nang mga dahilan para pigilan ang sarili namin. Belle? Mahina niyang bulong habang nilalapit ang noo niya sa akin. I am not letting you go. Napasinghap ako, napatitig ako sa kanya, sa lalaking unti-unting naging sentro ng mundo ko. Damian's POV. Nang buksan ko ang pinto ng opisina ko, agad akong natigilan. Nagdilem ang paningin ko na makita ang lalaking walang ibang ginawa kundi guluhin ang buhay ko at sirain ang relasyon namin ni Belle. Si Adrian Villarreal, ang dating fiancé ni Belle at pamangkin ko. Nakaupo sa civil chair ko na parang pag-aari niyang opisina ko. Sa sahig, nagkalat ang bubog ng basag na larawan namin ni Belle, ang nag-iisang picture frame na nilagay ko sa mesa ko bilang patunay ng relasyon namin. Para bang isang saglit lang na wala ang lahat ng pagpipigil ko. Lalong nag-init ang dugo ko na makita ko ang mapanuksong ngiti sa labi ni Adrian. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong tanong habang marahan akong lumapit sa kanya. Pero hindi sumagot si Adrian. Sa halip, marahan niyang nilalarong isang piraso ng basag na salamin mula sa picture frame. Saka tumingin sa akin na parang tinatansya kung hanggang saan ang pasensya ko. You know, Uncle? Panimula niya. Nilagay ang basag na salamin sa mesa ko. Ginagawa mo lang tong mahirap para sa sarili mo. Napahigpit ang kamao ko. Anong ibig mong sabihin? Tumayo siya mula sa upuan, pinagpag ang kanyang suit, saka tumingin sa akin ng diretsyo. Si Belle, hindi mo siya mapapaibig. Tumawa siya, isang mapanuksong halakak na lalo lang nagpasiklab ng galit ko. Nakakatuwa ka, Damian, patuloy niya. Alam mong ako ang mahal niya. Ako ang una niyang minahal. Hindi kanya kayang mahalin gaya ng pagmamahal niya sa akin noon. Humakbang ako palapit sa kanya, ang kamao ko mahigpit na nakasara. Subukan mong ulitin yan, Adrian. Tumaas ang isang kilay niya. What? Hindi ka niya mamahalin? That's the truth, Uncle. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, sinunggaban ko siya. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan ko, diretso sa panga niya. Napaatras siya, muntik nang matumba sa sahig, pero imbes na umatras, gumiti lang siya. Oh, so gusto mo palang ganito, Uncle? Sa isang iglap, bumawi siya ng suntok. Tumama to sa pisngi ko pero hindi ako natinag. Nagsimula kaming magsuntukan. Walang pakialam kung masasaktan. Walang pakialam kung sinong mananalo. Ang tanging gusto ko lang ituro sa kanya kung sinong dapat niyang katakutan. Ako ang lalaking mahal ni Belle at hindi ko hahayaan na lapastanganin niyang pagmamahal na yon. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagpalitan ng suntok. Ang alam ko lang pareho kaming hingal, pareho kaming may sugat at pasa sa mukha, pero wala akong pakialam.
Kahit pa duguan ang labi ko, kahit pa sumasakit ang pangako, ang mahalaga lang sa akin, malaman ni Adrian kung sino mas dapat igalang. Napahawak siya sa labi niya, may dugo sa gilid nito, pero hindi pa rin nawawala ang ngisi sa mukha niya. Kita mo? Aniya, bumuntong hininga. Para kang isang baliw na aso, Damian. At bakit? Dahil lang kay Belle? Nag-init ang tenga ko sa sinabi niya. Huwag mong gamitin ang pangalan niya sa bibig mong marumi. Mariin kong sinabi. Tatawa pa sana siya pero biglang bumukas ang pinto ng opisina. Damian! Isang boses na kailanman hindi ko kayang baliwalain. Si Belle. Halos patakbo siyang pumasok. Baka sa mukha niyang takot at pagkabigla. Napanunok ako. Ang mga mata niya lumipat mula sa akin papunta kay Adrian at sa basag na picture frame sa sahig. Saglit siyang natigilan nang tumingin siya ulit sa akin. Bakas sa mukha niya ang galit. Anong ginagawa niyo? Sigaw niya. Napapikit ako. Alam ko na walang matinong paliwanag sa sitwasyong ito. Pero bago pa ako makasagot, nagsalita si Adrian. Oh, Belle, darling. Aniya, pinunasan ng sugat sa labi niya bagong umiti. Nakita mo naman, di ba? Pati ako sinasaktan na ng asawa mo. Halos muntik kong suntukin ng gago sa inis. Tumahimik ka, Adrian, singhal ko. Lumingon sa akin si Belle, naniningkit ang mga mata. Damian, bakit? Alam kong gusto niyang maintindihan kung bakit ako nakipagsuntukan pero hindi ko alam paano ipapaliwanag na kaya ako nagalit ay dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Dahil ba sa picture frame? Tanong niya, nakatingin sa basag na larawan namin. O dahil kay Adrian? Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Lumapit ako sa kanya, kinuha ang kamay niya at mahina akong hinawakan. Dahil sa'yo, Belle, mahina akong sagot. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, nanlaki ang mga mata niya. Si Adrian naman tila nawala ang ngisi sa labi. Damian, mahina niyang bulong. Pinunasan ko ang bahagyang dugo sa gilid ng labi ko, saka tumingin ng diretso sa kanya. Hinding-hindi ako papayag na bastusin ni Adrian ang pangalan mo. Hindi ako papayag pamukha niyang mas mahal mo siya kaysa sa akin dahil alam kong di na totoo yun. Saglit na katahimikan ang bumalot sa amin. Si Belle halatang naguguluhan. Si Adrian mukhang di makapaniwala. Belle, muli kong sabi. Mahal kita at kahit ilang beses akong makipagsuntukan kay Adrian, kahit ilang beses ako ipaglaban ng relasyon to, gagawin ko dahil ikaw ang mahal ko. Damian's POV. Pinanood ko si Adrian habang palabas ng opisina ko. Halatang masama ang loob niya. Kahit pa napuno ng dugo at pasa ang mukha niya, hindi pa rin nawala ang bahagyang ngiti niya. Nang isara ni Belle ang pinto at tumapit sa akin, wala na ako ibang inisip kung di siya lang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya puno ng Damian, ang mukha mo. Mahinang sabi niya habang hinawakan ang baba ko. Pinagmasdan na sugat sa labi ko. Wala to, sweetheart. Maliit na bagay lang. Di ko na natapos ang sasabihin ko. Bigla siyang bumunot ng isang panyo mula sa kanyang bag at marahas pinunasan ang sugat ko. Aray! Napasinghap ako sa hapdi. Maliit na bagay? Singhal niya, sinaman ako ng tingin. Damian, binugbog mo rin siya at ikaw. Ano to? Tinuro niyang pasa sa gilid ng pangako. Ano to, ha? Napailing ako. Kunwaring naduduwal sa sakit. Belle, hindi ko na yata kaaya. Ang sakit, baby. Pumikit siya na mariin at tumugot ng malalim na hininga. Alam ko sinusubukan niyang magpigil ng galit, pero imbes lambingin ako gaya ng gusto ko, bigla niya akong binatukan. Belle! Napaatras ako at napahawak sa ulo ko. Bakit mo ako binatukan? Dahil napakabobo mo. Napalakas ang sigaw niya pero halata sa boses niya ang pag-aalala. Sinabi ko nang wag mong patulan si Adrian. Damian, hindi mo kailangang patunayan ng pagmamahal mo sa akin sa gantong paraan. Sumeryosong mukha ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinawakan na magkabilan yung braso para pigilan siyang lumayo. Belle, mahina akong sabi, tumitig sa kanya. Hindi ko ginagawa to para patunayan ng pagmamahal ko. Ginawa ko to dahil galit ako sa kanya, dahil hindi ko kayang hayaang tapakan yung pangalan mo sa harap ko. Alam ko naka-move on ka na pero ako, di ko na kayang palampasin ang pambabastos niya sa'yo. Nakatingin lang siya sa akin, halatang naguguluhan. Damian, humigpit ang hawak ko sa kanya, mas sinapit ko siya papalapit.
Oo, kasal lang tayo sa papel noon. Pero ngayon, Bel, wala nang kontrata. Mahal kita kaya ipaglalaban kita. Kahit kanino, kahit kailan. Napabuntong hininga siya at ibinaling ang tingin sa sugat ko. Alam ko hindi pa rin siya kumbinsido pero di na siya nagsalita. Sa halip maingat niyang tinapik ang braso ko. Maupo ka nga. Sinunod ko siya. Umupo sa sofa habang kinukuha ang emergency kit mula sa drawer. Tahimik niyang kinuha ang gamot, nagbukas na antiseptic at marahang pinahid sa sugat ko. Napangawi ako. Sinamaan niya ako ng tingin. Ganyan kasi, kung di ka nakipag-away, hindi ka pa nasaktan. E paano kung kailangan talaga? Sagot ko. Nagpapaawa pa rin. Anong gagawin ko, Belle? Hayaan ko na lang siya na bastusin ang pangalan mo? Hindi, pero hindi mo kailangan gumamit ng suntok. Pero Belle kasi, tama na, Damian. Napatigil ako. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon nakita ko, hindi lang siya nag-aalala, galit siya. Tama na. Matagal na akong nakamuon. Hindi mo na kailangan lumaban pa para sa akin. Dahil hindi na mahalaga si Adrian. Muli niyang tinapunan ng tingin ang sugat ko. Bago dahan-dahan na hinaplos ang gilid ng mukha ko. Damian, mahal kita. Mahina niyang sabi. Hindi siya. Ikaw na. May kung anong init ang bumalot sa puso ko. Kahit ilang beses niya nang nasabi sa akin, iba ang pakiramdam kapag sinasabi niya ito ng ganito. Tapat, puno ng pagmamahal. Parang lahat ng sugat ko, lahat ng sakit, naglaho sa isang iglap. Dahil sa isang simpleng katotohanan, ako ang mahal niya. Belle. Napayo ko siya, ngumiti ng bahagya habang patuloy na ginagamot ang sugat ko. Wala nang susunod na suntukan, Damian, okay? Ngumisi ako. Kinuhang kamay niya at marahang hinalikan ng palad niya. Okay. Nakahilig ako sa backrest ng leather couch. Hawak ang isang basong whiskey habang pinagmamastan ang malalakas at tawanan ng kaibigan ko sa paligid. Ilang oras na rin kami nagiinuman pero kahit lasing ng karamihan sa kanila, wala pa rin akong mahanap na ganang sumabay. Birthday ng kaibigan kong si Leo ngayon. Napilitan akong sumama kasi matagal-tagal na rin di ko nakikita at nakakasama ang mga kaibigan ko. Muli kong tinungga ang alak bago binaling ang tingin sa screen ng phone ko. Wala pa ring text si Belle. Wala man lang update kung nakauwi na siya sa penthouse. Napailing ako. Dapat pala hindi ko siya pinayagang umuwi mag-isa. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Ivan, ang matalik kong kaibigan. Napahalakhak siya bago umiling. Akalain mo yon? Damian Villarreal ang dating walang pakialam sa kahit sinong babae. Ngayon mukhang lost puppy dahil sa asawa niya? Nagkatinginan ng iba naming kasama at nagsimula silang tumawa. Damn it, Damian. Singit naman ni Leo. Huwag mong sabihin sa aming namimiss mo na agad si Belle. Oo nga, dagdag ni Ramon. Teka, bakit di mo siya sinama? Mula na magpakasal kayo, hindi na ka sumasama sa inuman, kaya hindi namin in-expect na attend ka. Mas okay sana kung nandito rin si Belle. Napangiti na lang ako. Iniikot ang baso sa kamay ko. Maagang natutulog ang asawa ko. Sagot ko na hindi nag-abalang ipaliwanag na ako ang mas gustong makasama siya ngayong gabi. Pero nagmatigas siya at sinabing gustong makapag-enjoy ako kasama ng mga kaibigan ko. Tumawa si Ivan. Damian, ikaw ba to? Ikaw na laging walang paki sa babae? Di ko na lang pinansin ang pang-aasar nila at muling tinungga ang alak. Ang totoo ni hindi ako nag-e-enjoy nang wala si Belle. Kanina ko pa gustong umalis. Pero sigurado ako pagtatawanan lang nila ako kapag nagmamadali akong umuwi. Damian, may problema ba kayo ni Belle? Tanong ni Leo na halatang may tama na rin. Kasi para kang tahimik ngayon parang hindi ikaw? Wala kaming problema, sagot ko agad. Naputo lang sasabihin ko nang maramdaman ko na may malambot na kamay ang bigla na lang pumatong sa balikat ko. Hey there, Damian! Bumungad sa akin isang pamilyar na boses. Dahan-dahan akong napalingon, si Cassandra. Isa sa mga babaeng munti ko nang makasama sa kama noon. Napairap ako. Long time no see, aniya habang nakangiti. Hindi mo na ako tinatawagan ngayon, ha? Wala na akong rason para tawagan ka. Sagot ko ng walang emosyon, tsaka inalis ang kamay niya sa balikat ko. Nagulat siya sa sagot ko pero hindi sumuko. Come on, Damian. You're still the same cold-hearted billionaire I see. Gusto mo bang uminom kasama ko? Not interested.
Napangiti siya. Oh, I get it now. Because of Belle, right? Di ako sumagot dahil totoo naman. Nang makitang wala siyang mapapala sa akin, napailing siya at tumalas na lang din sa bandang huli. Pero bago siya lumayo, may iniwang pang-aasar. Well, let's see how long this marriage will last. Alam naman nating hindi ka pang seryosohan, Damian. Tumaas ang pangako sinabi niya, pero hindi ko siya pinagkaksayahan ng panahon. Kung noon baka sinagot ko pa siya, pero ngayon, hindi ko kailangan patunayan kahit kanino kung gaano ko kamahal si Belle. Makalipas sa isang oras, isa-isa na nagsidatingan ang mga girlfriend at asawa ng mga kaibigan ko upang sunduin sila. Sa loob na ilang minuto, ako na lang natirang mag-isa sa loob ng VIP lounge. Napahawak ako sa baso kong kalahati na lang ang laman pero hindi ko na kayang uminom. Walang saysay ang gabing ito nang wala si Belle. Napasandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata. Pero agad din akong napadilat at mabilis kinuhang cellphone ko. Dialing. Pero naka-off ang cellphone niya. Napatayo ako, biglang hindi mabakali. Bakit naka-off ang phone niya? Maayos naman siyang umuwi, di ba? Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Wala namang dapat ipag-alala. Wala lang sigurong battery ang cellphone niya. Pero ba't may kung anong bumabagabag sa akin? Binulsa ko ang phone ko at mabilis lumabas ng bar. Wala na akong pakialam kung aalis ako ng biglaan. Ang alam ko lang, gusto ko na siyang makita.